Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Kwaresma, ibig sabihin ay 40, 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, narinig natin sa mabuting balita na kahit ang Panginoon ay tinutokso ni Satanas. Pero mga kapatid, ang tukso ba at ang kasalanan ay magkaparehas? Hindi. Tandaan natin, ang tukso ay pain para ni Satanas para tayo ay magkasala. So hindi pa yun kasalanan. Yung tukso, temptation. Yung kasalanan, sin. No? So mga kapatid, paglabanan ang tukso ng demonyo. Iwasan. Pagtagumpayan ang tukso ng demonyo. Ang tanong, madali bang paglabanan ng tukso ng demonyo? Madali po ba? Mahirap. Hindi madali. Bakit? Tandaan ninyo, si Satanas, una, alam niya ang kahinaan mo. Alam niya kung ano o kung saan ka marupok. Alam niya kung saan ka niya tutuksohin. Halimbawa, alam ng demonyo na meron kang makating bibig. At nakita mo yung kaaway mo. Ano sasabihin sa'yo ng demonyo? Sige, siraan mo yan, chismis mo. Kaaway mo naman yan eh. O kaya, alam ng demonyo kung meron kang makating kamay. Meron kang pinagdadaanan, may problema ka, malaki utang mo, sasabihin sa'yo ng demonyo, ayun yung cellphone, no? Wala namang nakatingin. Sige, kunin mo na. Totoksohin ka ng demonyo. Halimbawa, ang kahinaan mo, yung tao na yun. No? Kahit na alam mo na may karelasyon ka, tutoksohin at itutulak ka niya papalatit sa taong gusto mo. Kahit mayroon ka ng karelasyon. Kaya mga kapatid, mahirap paglabanan ng tukso ng demonyo dahil alam niya kung saan ka mahina. At doon ka niya tutuksohin. Pangalawa, parental guidance, no? Kasi ang pinag-uusapan natin ay tukso eh. So kung may mga bata, no, gabayan natin mga magulang. Pangalawa, ang tukso ng demonyo ay palaging maganda. Siyempre, hindi ka naman madadala sa tukso ng demonyo kung pangit. No? Yung itutukso niya sa'yo, magkakasala ka ba? Kung pangit yung itutukso niya sa'yo, hindi. Kaya nga, palaging biro dito, no? Karaniwan, yung mga kabet, maganda, gwapo, sexy, macho. Kasi nga, doon ka hahalinahin, doon ka tutoksohin ng demonyo. Pagmumukain niya, yung isa tao o yung isang bagay na maganda para matukso ka. At eventually, makikita mo, ay, ganun lang pala talaga yun. No? Tapos, pagsisisihan mo, no, sa buong buhay mo, kung bakit ka natukso sa taong iyon o sa pagkakataon na iyon. Pangalawa, hindi lang maganda. Kapag nanukso ang demonyo, palaging titiyakin niya na ikaw ay masasarapan. Maliligayahan. Hindi siya titigil na hindi ka lumiligaya. Hindi siya titigil na ulit-ulitin mo yung pagkakasalang tinutokso niya sa'yo. Titiyakin niya na masasarapan ka, maliligayahan ka. Pero tandaan mo ha, ang pain ng demonyo ay panandalian lamang na aliw. Panandali ang kaligayahan. Panandali ang kasiyahan.
na maaari mong pagsisihan sa bandang huli. At pangapat, ang tukso ng demonyo ay palaging madali. Ayaw kanyang mahirapan. Ayaw kanya, na palagi niyang gustong mag-shortcut ka na lang. Yung madali na lang, yung komportable sa'yo. Halimbawa, ano bang mas madali? Ang magsabi ng totoo o ang magsinungaling? Ano mas madali doon? Kaya nga, halimbawa, hindi ka nagpaalam sa asawa mo, uminom kayo, o gumala kayo, o lumabas kayo magkakabarkada. Tapos sasabihin sa'yo ng demonyo, pag uwi mo, magsinungaling ka na lang. Kasi kapag nagsabi ka ng totoo, mag-aaway kayo. Magkakasakitan kayo. Kaya nga madali, the shortcut is to commit sin. To tell a lie. Kasi mahirap magsabi ng totoo, kasi nga, mag-aaway lang kayo. Pero mga kapatid, tandaan ha, walang kasinungalingang hindi mabubunyag. Kahit gaano pa pagtatago mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, mahirap paglabanan ng tukso ng demonyo. Una, alam niya kung saan kanya tutuksohin, at ang tukso niya ay palaging maganda, masarap, at madali. Pero ang tanong, mga kapatid, oo, mahirap. Pero ang tukso ba ng demonyo ay imposibleng paglabanan? Hindi. Kahit nga ang Panginoong Kristo, napagtagumpayan niya ang bawat tukso ng demonyo. Hindi siya nagkasala. At ganun din ang hamon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi yung kung ano na yung tuksohin sa'yo ng demonyo, palagi ka na lang bibigay. Ang hina-hina ng pananampalataya mo. At ako, naniniwala ako na marami na tayo na pagtagumpay ang tukso. Amen? Di naman talaga sa lahat ng pagkakataon, nagkakasala ka. Napaglalabanan natin. At ito'y patuloy nating paglalabanan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ano bang sandata natin laban sa tukso ng demonyo? Una, yung tinatawag nating occasion of sins. Kung alam ng demonyo kung ano ang kahinaan mo, lalo tigit, unat sa higit sa lahat, sinong dapat makaalam yan? Ikaw. Ikaw ang nakakaalam kung saan ka mahina. Alam mo kung saan ka marupok. At dahil alam mo, dapat alam mo na din kung paano ito maiiwasan. Halimbawa, sa mga magjowa na naririto, na hindi pa kasal, alam nyo na nga na walang tao. Kayo lang dalawa sa bahay. Ano gagawin nyo doon? Kaya nga, imbes na gumawa ng himala, mag-date na lang kayo sa labas. Alam nyo na nga, magkakasala kayo Kaya nga, iwasan na. Halimbawa, alam mo na nga yung taong ito, na-attract ka sa kanya, gustong-gusto mo siya, may karelasyon ka, bakit ka palalapit? Bakit mo pa i-entertain? Bakit ka pa, Ba't mo pa kakausapin? Alam mo naman gusto mo. May karelasyon ka. O, alam natin kung paano. Alam natin, yung ating mga kahinaan. Alam natin kung sino, yung makapagbubulid sa atin sa kasalanan, umiwas na tayo. Pangalawa, katulad ng sinabi ko kanina, ayaw ng demonyong mahirapan ka. Gusto niya maging madali ang lahat ng mga bagay para sa iyo. At ano ang panglaban dito? Kabaligtaran. Magsakripisyo ka. Kasi ayaw ng demonyo na nahihirapan ka. At ang pagsasakripisyo, mga minamahal kong mga kapatid, ay isang bagay na nakapagpapadalisay sa isang tao. Halimbawa, ang paglilingkod sa simbahan. Ang paglilingkod sa simbahan ay isang uri ng pagsasakripisyo para sa Panginoon, sa pagmamahal sa Panginoon.
Kaakibat niyan yung oras. Imbes na gumala ka, maglalaan ka ng oras para sa paglilingkod mo sa simbahan. No? Pangalawa, no? Yung talento mo sa pagkanta, sa pag-arte, sa mga PCY, no? At sa computer, sa Soko, no? Nakakasa yung talento mo eh. Pangatlo, pera. Siyempre, mamamasahe ka. At pag umattend ka ng meeting, may butaw yan, no? Mamaya may meeting yung shrine. May butaw. So, naglilingkod ka, meron pang gastos. Isang uri ng paglilingkod, ang isang uri ng pagsakripisyo, ang paglilingkod sa simbahan. At ayaw ng demonyo na ikaw ay nagsaserve sa simbahan. No? Ano bang ginawa ng Panginoon nung siya'y nasa ilang, 40 araw? Siya'y nag-fasting. Siya'y nag-ayuno. Hindi siya kumain. Siya'y nagsakripisyo. Paano niya napagtagumpayan ang tukso ng demonyo? Kabaligtaran. Magsakripisyo. At yan ang ginagawa natin ngayong Kwaresma. Nung Ash Wednesday at sa Good Friday. Pero yun yung required lang ha. It's up to you kung magka-fasting ka pa, bukod doon. Every Friday, tayo ay nag-abstinence, umiiwas sa pagkain ng karne. Nagsasakripisyo tayo. Kasi gusto ng demonyo na maging masarap lang ang buhay at maging komportable lang ang buhay mo. Kabaliktaran ang nais ng Panginoon. Magsakripisyo tayo para sa Kanya at para sa iba. Sa huli, mga minamahal kong mga kapatid, ang pinaka-makapangyarihan na sandata na panlaban sa tukso ay pananalangin. Magdasal ka. Sa mga panahon, no, na gustong-gusto mo nang sampalin yung kaaway mo, magdasal ka. Sa mga panahon, nakatingkati na yung dila mong ichismis, yung mga taong nanakit sa'yo, magdasal ka. Sa mga pagkakataon, natuksok-tukso ka ng manood, ng malasmang panoorin, magdasal ka. Sa mga pagkakataon na gusto mo nang bumigay sa tukso ng demonyo, magdasal ka. Ang pinakamakapangyarihan na sandata natin laban sa tukso ng demonyo ay ang pananalangin. Lalo tigit sa mga pagkakataon na gusto mo nang gumawa ng kasalanan, tayo ay magdasal. Napakalaki ang maitutulong ng pananalangin para makaiwas sa tukso ng demonyo. At tandaan natin na ang pinakamataas na uri ng pananalangin ay ano? Pagsisimba. Pero yun na nga tandaan ninyo, ayaw kang magdasal ng demonyo. Ayaw kang magsimba ng demonyo. Kaya anong gagawin niya? Kahit sa punto na ikaw ay nagdadasal ng rosaryo, kahit sa punto na ikaw ay nagsisimba, tutoksohin ka ng demonyo para hindi ka magsimba. Father, paano yun? Nagdadasal ako, nagsisimba ako, pero hindi ako nagdadasal, hindi ako nagsisimba. Mga kapatid, tandaan mo, nandyan ka nga. Ang tanong, yung isip mo ba nandito? Di nagising kayo. Kanina, puro kayong mga nakatulala. Titignan ko po kayo Yung marami sa inyo, mga nakatulala lang. Lalo na nung unang pagbasa. Nung pangalawang pagbasa. Sige nga, kung nakinig talaga, ano yung unang pagbasa? Unang pagbasa. Yung kay Noe ay nakipagtipan ng Panginoon kay Noe na hindi niya nauulitin ang pagbaha, yung matinding pagbaha. Kaya nga, ang nangyayari, habang nagbabasa, mas malungkot kung habang nagsisermon si Father, kung saan ka nakatingin. Titingnan mo yung LC ng electric fan. Titingnan mo yung chandelier. Iniisip mo saan ako kakain pagkatapos nito.
Yan ang nakalulungkot. Nandyan ka, pero yung isip mo lumilipad. Iyon ang tukso ng demonyo. Bumigay ka naman. Huwag mo na lang pakinggan si Father. Tungkol sa akin yan eh. Ito masarap isipin. Isipin mo na lang to. No? Mamaya, masarap mag-Jollibee. No? Isipin mo na lang yung pagkain. Isipin mo na lang kung saan kayong gagala mamaya. O, di na. Bumigay ka na sa tukso ng demonyo. Habang nagbabasa yung lektor, o mamaya, mahaba yung dasal, no? Pagkatapos ng consecration, yung pagkatayo, pagkatapos lumuhod, tapos bago yung sa pamamagitan, yung kinakanta, mahaba yun. Tiyak, meron na namang pong, matutulala. At kapag natulala, ano iniisip? Kung ano-ano. Tandaan ha, paglabanan ng tukso ng demonyo. Yung focus, nasa misa lang ha. Huwag kang bibigay sa tukso ng demonyo kung anong papaisip sa'yo. No? Makinig ka sa kay Father. Kasi ito ang mga bagay para makaiwas ka sa tukso ng demonyo. Sasabihin niya sa'yo, mag-cellphone ka na lang. Cellphone. Yung mga nag-cellphone eh. Mag-cellphone ka na lang. No? Habang nag-cellphone si Father, maglaro ka na lang ng ML. Makipagchismisan ka na lang. O kaya matulog ka na lang. Mas masarap yun ay sa makinig kay Father. Yan ang tukso ng demonyo. Pero mga kapatid, tandaan, ang lahat ng tukso na ito, ang magdadala sa atin. Kapag ikaw ay bumigay, ang magdadala sa iyo sa impyerno. Masarap, madali, maganda, maligaya, panandalian. Pero habang buhay na pagdudusahan mo sa impyerno. Pero pag pinaglabanan natin ito, oo, sakripisyo, mahirap, no? Magbibigay ka, magdadasal ka, iiwas ka sa tukso na hindi madali. Pero alam mo, lahat ng sakripisyong gagawin mo, ang magdadala sa iyo sa kalangitan. Paglabanan ang tukso ng demonyo para hindi magsisi sa bandang uli sa impyerno.